Masayang araw po, mga ka-PL. May anomalya na naman sa AFP, mga kababayan. Tinukoy po mismo ng taga-COA itong di umano'y 6 na bank account ng AFP na hindi po otorisado pero naglalaman di umano ito, mga kababayan, ng milyon-milyong halaga. Mabuang na naman si General Browner nito, kapapaliwanag. Bukas, Lunes ho bukas, mga kababayan. Pero malay natin, baka mamaya maglabas na naman siya ng kanyang announcement tungkol dito. Magpapaliwanag na naman itong mama. Pero, mabuang-buang kakapaliwanag. Bago ko basahin, General Browner, hindi po ito galing sa akin, sir. Binabasa ko lang po ito mula sa isang pahina sa Facebook at ito namang isa mula sa media, RMN, Jensen. Baka mamaya, mailagay na naman itong mukha ko dyan sa pahina ninyo sa Facebook. Katulad nung ginamit ko ang video ng Net25 at ang kanilang tawag nito, post sa kanilang social media account. Nagbasa lang ako. Pero nilagay mo talaga yung mukha ko dyan sa inyong pahina na gumagawa ako ng fake news. Nagbabasa lang naman ako. Bakit hindi itong mga, katulad yan, katulad nito, mga mainstream media na naglalabas ng balita ang inyong i-quote, bakit ako pa? Dahil ba DDS ako? At inis na ako sa administrasyong Marcos dahil sa napakarami ng korupsyon na naungkat. Sa ngayon, ito na ang balita, mga kababayan. Simulan na po natin. Pero bago ko po basahin, makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At higit sa lahat, huwag niyo pong kakalimutan, paki-share po sa ating mga kababayan yung mga balitang kagaya nito para malaman po nila kung gaano na po kalaganap, kalala ang korupsyon na nangyayari po sa ating bansa na ito po ang pangunahing nilalabanan po natin. Bakit? Lahat po tayo apektado. Kaban ng bayan ang pinakikialaman nitong mga kawatan. Di ba? Imbis na sa atin maapunta, dahil taxpayer tayo, sa bulsa ho nila. Papayag po ba tayo? Itong mga kawatan na nasa gobyerno, daig pa nito ang mga NPA. Di po ba? Ito na ho ang balita, mga kababayan. Mga anomalya sa AFP. Tinukoy ng COA. Napulot ko po ito sa isang pahina sa Facebook na meron pong pangalan na Villagers Point. Ayan January 16, 2026, isiniwalat kamakailan ng Commission on Audit ang di pagbabalik ng Armed Forces of the Philippines ng di nagamit na pondo at naglagak nito sa di otorisadong mga bank accounts na hawak ng mga opisyal ng militar. Sino-sino itong mga opisyal ng militar na hawak itong mga bank accounts na hindi otorisado? Bakit merong laman ang mga bank accounts na hindi otorisado at bakit merong bank accounts na hindi otorisado ang AFP at hawak pa ng mga putang inang militaryan? Di ba?
Hindi ako may sabi. Ang COA. Nagbabasa lang po ako, ha? Pasensya na po kung medyo nainit po yung aking ulo. Dahil hindi ko po inaasahan na ganito ang mangyayari. Na ang ating kasundaluhan na ginagalang ko, ginagalang ng ating mga kababayan, meron din palang ganitong mga ginagawa. Di ba? Inaasahan kasi nating lahat na ang militar ang siyang magiging sandalan ng mga pobreng kagaya namin. Malalaman namin na meron pala kayong di-autorisadong 6 na bank accounts at hawak pa ng mga opisyal ng gobyerno. Sino pang mga militar ang sasandalan naming mga pobre? Sino pang mga militar na hihinga namin ng tulong, magiging kakampi namin sa ipinaglalaban namin, wag lang mapakialaman ang kaban ng bayan. Kung lahat din pala sila merong ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Di po ba? Nakakalungkot po, mga kababayan. Pasensya na po sa ating mga kasundaluhan. Hindi ko po kayo inaaway. Kakampi po namin kayo. Hindi po kayo lahat kagaya nitong binabasa ko. Meron lamang pong iilan sa inyo na nagpapakasasa sa kanilang mataas na ranggo para makapagbulsa ng limpak-limpak na salapi. Sana itong mga maliliit na ranggo, mag-ingay kayo. Sabihin nyo kung kilala ninyo kung sino itong mga opisyal ng militar na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Eto pa, batay sa ulat ng COA, may hawak na 6 na di-autorisado. Hindi, ha? Di-autorisado na bank accounts ang AFP na may balancing 72.86 million. Kita nyo na? Ayon sa COA, dapat ibinalik ng AFP ang pondong ito sa Bureau of Treasury. Kaso hindi binalik. Nasaan napunta? Ang ganda na ng bahay ni General. Wala akong binabanggit na pangalan, ha? Official na lang. May mansion na si official. Di ba? Ang lamang pera ng bank account ay mga di na gastos o pinamahaging pondo para sa AFP Medical Center na meron pong halagang 68.167 million. Presidential Security Command, 4.358 million. Ulitin ko yung nauna kong binasa, 68.167 million. Pangatlo, 335,386 pesos and 40 cents. Inatasan na ang AFP na isara ang mga bank account noon pang Desyembre 2022 at ibalik ang pondo sa Bureau of Treasury alinsunod sa batas. Pero, ito na mga kababayan, hindi ito ginawa ng AFP, mga anak ng yawa talaga. Nag-atas na di umano ang COA. Hoy, AFP! Kalampag ang COA. Kinakalampag ang tanggapan ng AFP. Ibalik nyo na ang pondo sa National Treasury o sa tawag nito, sa Bureau of Treasury. Pero hindi po sinunod ng AFP, hindi nakinig sa COA. COA naman. Kung meron po kayo nakikita na mga paglabag na baka pwedeng kayo na po mismo ang magsampa ng kaso o reklamo para yung kahilingan ninyo
na ibalik ang pondo sa Bureau of Treasury, mangyayari. Kaso wala kayong ginagawa, kaya ayan, nagbingi-bingihan lang sila. O ngayon, isisiwalat ninyo. Ginagalit lang ninyo ang tao. Imbis na ganoon kataas ang paggalang namin sa AFP, layo na, ganito na. Samantala, siningil ng COA ang AFP General Headquarters sa 201.86 million pondong unliquidated pati, mga kababayan, unliquidated o mga nagastos na walang isinumiting ulat para sa taong 2024. Ayon sa COA, may bahagi ang pondong ito na unliquidated mula pa 1981 o 43 taon na mula nung ginastos. 43 years na po na ginagawa di umano ito ng AFP, mga kababayan. Itong ganitong hindi po pag-liquidate. Mula pa nga daw 1981, 43 taon na mula nang ginastos. Tende. Ang dami na palang mga AFP Chief of Staff. Ang masasangkot dito kung magkaroon man ng kasuhan. Damay si Browner, kapapasok. Browner! Sir! Kaya pala panawagan kami ng panawagan sa inyo na mag-ingay kayo tungkol sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Pero tahimik po kayo, sir. Meron din pala di umanong bahid dungis yang inyong institusyon. Hindi mo kayang linisin? O baka naman, meron ka rin dyan. Nagtatanong lang po. Sir nagtatanong lang, hindi po ako nagpaparatang. Eto pa. Hindi bago ang mga irregularidad ng mga illegal na bank account at unliquidated na pondo sa AFP. Uulitin ko, hindi na daw po bago ang mga irregularidad. Nabubulol ako. Irregularidad. Ayan. Tulad ditong bank account at unliquidated na pondo. Mga bank accounts na hindi otorisado at mga unliquidated na pondo. Hindi na bago. Matagal na, mga kababayan. Pati pala ang AFP nagpapasasa sa kaban ng bayan. Huwag ganon, mga sir, mga general. Sigurado to, mga kababayan. Mga matataas po na opisyal ng militar. Yung mga mabababa ang ranggo, wala ho yan. Wala yan. Mga matitino yan. Nasa matataas na ranggo talaga yan. Pero hindi naman po lahat. Meron lang iilan na mga talagang tulibagbag ang utak. Mga bangag. Mga ganid sa salapi. Mga nagmamadaling yumaman. Mga hindi kontento sa ipinapasweldo sa kanila. Tinaasan na nga ng dating Pangulong Duterte ang sweldo nila, dinoble na. Halimbawa, isang mataas na opisyal ng kasundaluhan, sumweldo, kunwari lang ng 80,000 kada buwan, dinoble ni Tatay Digong. Di 80,000 sa isang buwan. 160 a month na siya, na dating 80 lang. Hindi pa ba kayo kontento dyan? Gaano ba karami ang kabit ninyo? Yan ba ang dahilan? Yang inyong mga pagnanasa sa laman, kaya nyo nagagawang magnakaw sa kaban ng bayan? Yan ba ang dahilan? Mga sir,
Mga ginagalang pa man din kayo. Pag naka-uniforme kayo, kala nyo kung sino kayo matitikas. Ha? Lalo na yung maraming mga award din nakalagay dito. Apakataas ng ranggo. Kagalang-galang, di ba, mga kababayan? Ang sarap saluduhan eh. Kaso, malaman-laman natin ganito. Mga kawatan din pala. Di ba? Eto pa, huli. Ang hindi pagbalik ng di nagamit na pondo ay maaaring maging basihan ng pagtanggi ng COA na maglabas ng pondo para sa AFP o disallowance po, mga kababayan. Mga sangsyong administratibo o pagsasampa ng kasong kriminal tulad ng malversation o technical malversation sa mga sangkot na opisyal ng militar. Yun naman pala eh. Buti na lang. At meron silang gagawing sanksyon, mga kababayan. Magsasampa sila ng kasong kriminal tulad ng malversation o technical malversation. Sana agad-agad ipatupad ito, kasuhan ang mga sangkot dito para wag nang maulit sa susunod na taon o sa susunod na mga administrasyon. Linisin po ang lahat ng hanay ng mga men in uniform. Huwag nating hayaan na mabahiran din sila o masilaw ang kanilang mga mata sa limpak-limpak na salapi. Isa yan sa pinakaanay ng ating bansa. Ulitin ko yung binasa ko, General Browner, baka mamaya i-quote nyo na naman ako. Makarating na naman ako sa pahina ninyo. Nagbabasa lang po ako mula po ito, ayan o. Ito yung binabasa ko, di ba? Ayan o. Mula po sa pahinang ito, click ko to, ayan, yan, yung star na yan, star ha. I-click ko yan ha. Mula po dyan, ano pangalan? Villagers Point. Point of view. Point of view. Kala ko TF pala. Villagers Point of View. Ayan o. Ito pa isa. Baka mami sabihin nyo, vlogger lang yan. Gumagawa-gawa lang ng kwento yan. Ito isa. Ayan o. Nababasa nyo naman siguro. RMN Jensen. Media ito pero Bisaya. Tatagalogin ko na lang. Parehas lang po ng konteksto. Pero Bisaya lang po yung lingwahe. Gisaway sa Commission on Audit ang Armed Forces of the Philippines tungod sa unom kadili otorisado nga bank account nga adunay 72.86 million o milyones o 1.86 milyones nga unliquidated cash advances. Parehas lang ang konteksto. Maikli nga lang yung binasa ko rito. Mas mahaba yung kanina. Ito pa. Gipahinumduman sa mga state auditor nga sumala sa 2024 General Appropriation Act ang mga account sa ahensya sa gobyerno gikinahanglan nga sarado og balik sa nasudnong panudlanan kung wala na kini legal nga basihan o dili pa kinahanglan. Maliwanag, mga kababayan, nagpaalala di umano ang mga state auditor sumala, ano ba yung sumala sa Tagalog? Bihira pa. Mula sa 2024 General Appropriation Act, ang mga accounts sa ahensya sa gobyerno kinakailangan na isarado at ibalik sa National Treasury o Bureau of Treasury. Kung wala na itong legal
na basihan o hindi na kinakailangan. O, yan ha. Hindi pa binalik kahit na nag-anunsyo na ang COA na ibalik nyo na yan, AFP. Hindi pa rin nila ibinalik. O, di ba? Yan ang yan ang mga baho di umano ng AFP, mga kababayan. Kaya pala ang tahimik ng tiyuhin natin. Ha? Hindi natin naririnig na, Mr. President, kinakailangan nyo managot sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. Kaya pala walang imik eh. Meron din palang baho eh. Sino ba yung tiyuhin na tinatawag ko, ay binabanggit ko? Kilala nyo na ho yun, mga kababayan. Kawawang Pilipinas, kawawang Pilipino, pinagkaisahan ng mga kawatan sa kaba ng bayan. Masama nito, tayo yung mga nag-iingay, ibinibisto yung kanilang mga katiwalian, tayo pa masama. Tayo pa kinakasuhan. Tayo pa pinagsasabihang fake news. Di ba? Pag nasaktan, tanggapin nyo. Huwag nyong iibahin. Ha? Huwag nyong, yung galit nyo, huwag nyong idadama yung katulad naming mga simpleng Pilipino lang na mayroong ipinaglalaban. Huwag lang mapakialaman ang kaba ng bayan. O, ito pa isang balita. Antayin na lang po natin yung paliwanag ni Chuhin Brownie. Ayun na, lumabas na ang pangalan. Antayin na lang po natin yung magiging tugon niya doon sa binasa natin kanina. Ano ho? Sigurado, isang linggong paliwanagan yan. Chong! Bukas Lunes ha, sige magyaw-yaw ka. Sabihin mo, walang katotohanan yung sinasabi ng COA. At sana yung COA, kasuhan nyo na sila bago namin kayo murahin. Ha? Dahil naiinis na kami sa lintik na korupsyon na nangyari sa ating bansa. Bago namin kayo murahin, kasuhan nyo na, gumawa na po kayo ng aksyon. Alam nyo naman palang may ganyan. Bakit ang tahimik ho ninyo? Bakit hindi ho kayo gumagalaw? Bakit wala po kayong ginagawang aksyon? Alam nyo naman palang may ganyan eh. Labag yan sa batas, di ba? Kung yung isang simpleng mamamayang Pilipino nagnakaw ng isang noodles sa convenience store para ipakain niya sa pamilya na kasi gutom na, noodles, lagyan ng malunggay, saing ng kaunting kanin, panghapunan, nahuli eh. Sa isang convenience store, kulong, di ba? Noodles lang yon. Wala pang 50 pesos ang halaga nun. Kulong, di ba? Milyon-milyon na po, COA. Ang unliquidated at meron pa silang hindi otorisadong mga bank accounts, wala pa kayong ginagawa. Di muna ako magmumura. Tsaka na. Malay natin, baka bukas, gumalaw sila. Galawin nila ang baso. Di ba? So, ito pa isang balita. Kapapasok lamang po, 1 oras pa lamang po ang nakalipas, mga kababayan. Bukas po kasi, araw ng Lunes, magsisimula na po uli ang Senate Blue Ribbon hearing. No? Maraming mga resource person ang mga sinubpinahan para makadalo sa araw ng bukas. O eto, isa po sa mga dadalo sa araw ng bukas sa Senate Blue Ribbon Committee, si Bunuan. Lumapag na po si Bunuan sa Pilipinas. Kanina lamang po, umaga, mga kababayan. Linggo ngayon, di ba? 18 ng January. Kaninang umaga, lumapag po ang sinasakyan ni Bunuan
Sa NAIA, syempre, para dumalo siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. O, ito ang balita, o. Bureau of Immigration shares this photo of former DPWH Chief Bunuan at the immigration counter in NAIA this Sunday morning, January 18. The former DPWH chiefs arrived aboard China Airlines flight CI 0701 from Taipei, according to the immigration. Ayon daw po sa immigration. Galing di umano ang sinasakyan ni Bunuan sa Taipei, mga kababayan. Lumapag na siya. Bukas, makikita na po natin si Bunuan, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee. Sana, wag niyang pasinungalingan ang ilalabas na baho noong isang whistleblower pa na gustong ikanta ang katotohanan patungkol sa anomalya sa flood control. Sana naroon din si Gutesa, sana nasa Zoom si Saldico para mag-corroborate yung mga sinasabi nila at idiin nila si Tamba. Di ba? Dahil pag oras na madiin nila si Tamba, mga kababayan, siguradong kakantay ang mama na yan. Teka, bakit ako lang? Aba, meron pang isang mastermind. Bakit ako lang yung dinidiin ninyo? Ano, ako lang magbabayad na mga ginawa naming pagnanakaw sa kaban ng bayan? Di ba? Kakanta yan. Baka, ikanta niya na yung sarili niyang pinsan. Di ba, mga kababayan? Ha? Marami pa na mga gustong lumantad na mga kasama noon ni Gutesa. Naghayag na rin di umano, mga kababayan, ng kanilang statement sa mga GC na mga baka mga militar siguro yun na GC na willing silang dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee para sundan yung mga sinabi ni Gutesa. Patutuhanan nila. Magkasama daw sila dati sa sa tawag nito, sa pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Sila daw yung magkakasama. So, ibig sabihin, alam talaga nila at experience nila. Kaya, sana, wag silang madiin kasi ang nangyayari ngayon, kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, sino pa yung tunay na may nalalaman, nagsasabi lang ng katotohanan, sila pa itong pinag-iinitan. Kinakasuhan, tinatakot ang pamilya. Sana wag mangyari. Para matapos na itong matinding korupsyon sa ating bansa. Para matapos na. Para matigil na. Total, si Marcos, sabi niya, gusto niyang tapusin talaga ang korupsyon sa bansa. O di, ito na. Ito na yung tamang pagkakataon. Ipakulong niya pinsan niya. Ganyan niya, mga kababayan Di ba? Ipakulong niya si Romualdez. Si Romualdez, hindi rin naman siguro tatahimik yan. Maaring maraming alam yan. No? Ikakanta niya ngayon yung pinsan niya. Hindi, kasama si Marcos dyan. Hindi lang ako. Hindi, batay ka. Bakit ako lang? Kami ni Marcos nagnakaw. Malay natin. Baka ganun. Dapat dalawa kami makulong. Di yari na. Nagkantahan na magpinsan. Diba? Sana lang naman. Sana lang naman, mga kababayan. Di po ba? O siya nga pala, eto, may chika ako. May nagkwento ho sa akin, kaibigan ko, na malapit po doon sa bahay ng mga Marcos sa Ilocos Norte, mga kababayan. Di ba ikinasal yung anak ni Amy? Di ba kinasal? Ninong si Chabit. Ninong si Chabit nung anak ni Amy Marcos na ikinasal kailan lang. Pero hindi po dumating si Bangag. Ang ganda sana, kung nagpang-abot yung dalawang magkaaway,
itong pinaparatangan at saka itong nagpaparatang, malamang, siyempre, imbitado yan si Bangag. No? Pamangkin mo yung iginasal? Anak ng kapatid mo? O imposibleng hindi imbitado yung tsuhing presidente? Imbitado yan. Kaso nung malaman ni Bangag, hey, batay ka, nandiyan pala sa Chavit, di na pupunta. Bumahagang buntot. Chika lang naman po sa atin nyo, mga kababayan. Chika. Oh. Isa pa. Meron pa isa. Kwento pa rin po ito. Di ba si Chavit Singson may kaso na. Dahil nga dito sa ipinaglalaban niyang corruption din. Kaya natin siya kayo nagugustuhan. May kaso na. Yung kanyang mining company, pinag-iinitan yata di umano. No? Tapos si Atong Ang, na maaaring kaibigan ito ni Chavit, ayan na, pinaghahanap na kayo ng batas. No? At parang pilit nilang ikinukonekta ito sa mga Duterte o kay dating Pangulong Duterte, itong missing sabungero. Delikado si Bato rito. Mamaya, idagdag ko po yan. Ngayon, mga negosyante ito, mga kilala at mayayamang negosyante talaga sa ating bansa, itong dalawang ito. Maaaring napakaraming mga negosyanteng kilala nitong dalawang ito, kaibigan talaga, na handang sumuporta sa kanila. No? So, ang ginawa di umano, mga kababayan, ng Bangag, ang ginawa di umano, nag-loyalty check sa mga oligarchs, mga kababayan. Nag-loyalty check. Di ba? Isip-isip na siguro. Delikado to mga oligarchs na ito. Pag ito, bumaliktad sa akin. Kumampi kay Atong Ang. Kumampi kay Chavit Singson. Durog ako rito. Yun lang naman mga kababayan, kwento sa atin. Nag-loyalty check daw. Hindi lang pala sa mga men in uniform mayroong loyalty check. Meron din pala di umano sa mga oligarchs. Syempre, oligarchs ka. Negosyante malamang, bibigyan ka ng magandang pabor. O yung tax mong ganito kalaki, ito na lang kalait. Kapag ka manatili kang loyal sa akin. Pwede mangyari? Pwede. Kasi, pera-pera ang labanan. Di ba? Siyempre, oligarchs ako, negosyante ko, mayaman ako. Ayokong magbayad ng malaking tax. Ano gagawin ko? Suporta lang ako sa'yo. Noon palang kandidatura mo, nagbigay na ako ng milyon-milyon. Sisingilin mo pa ba ako ng napakalaking tax? Pwede bang mangyari yan, mga kababayan? Nagtatanong lang ako, Lilinawin ko, hindi pa ako napaparatang. Nagtatanong lang, pwede bang mangyari yan? Pwede ho. Pwede ho yan. Napakaraming ganyang kalakaran po sa bansa natin. Kung isa-isahin natin, sa ahensya ng ganito, sa ahensya ng ganyan, sa ahensya ng ganire, nangyayari ho yan. Maaring kayo mismo, mga kababayan, alam nyo po ang ganyang klaseng kalakaran. Po ba, bulok pa rin po ang sistema ng ating bansa. Kaya hindi po tayo umuunlad. Hindi kagaya na ibang bansa ba, na kapag ka itong mga nasa gobyerno, sangkot sa mga korupsyon, siguradong ikukulong. No? Kaso, sa bansa natin, simula pinakataas hanggang pinakababa, naglalaro sa kaba ng bayan. Ito pa, mga kababayan, uli na po ito. Kapiraso lang po ang babasahin ko. Yang maikli lang na yan, 4 na ex-police generals iniimbestigahan dahil sa koneksyon kay Atong Ang. Yan pa lang, 4 na ex
police generals daw. Delikado si Bato rito, mga kababayan. Pwede pong idawit si Bato rito. O di kaya, baka naman, si Bato talaga ang target nila. Ginawa lang 4. Kumbaga itong 3, pamato lang yan. Pamato lang yan. Hindi talaga kasali yan. Si Bato talaga ang target nila. Kasi di baga si Bato pinaghahanap din. Di ba? O ito pa isa. Konektado po itong dalawang balitang ito. O ayan o. Bato de la Rosa, ginulo kaso ng missing sa Bungero versus Atong Ang. O, kita nyo na? Nabanggit na ang pangalang Bato. Basahin ko itong kaunti na ito. Pinitik ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Senator Bato de la Rosa dahil nilaro lamang nito ang investigasyon ng mga missing sa Bungero kung saan dawit ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Kita nyo na. Bato, sir, kabayan, silingan, mag-ingat-ingat ka, sir. Tinatrabaho ka na. Baka idamay ka pa sa missing sa Bungero. Mabigat na, na kakaharapin mo. Mag-iingat ka, sir. Yun lang naman po ang masasabi namin. Kayo po may kapangyarihan, kahit paano meron kayong connection, kahit paano senador pa rin po kayo, alam niyo po ang dapat ninyong gawin. Basta kami, concerned kami sa iyo kasi DDS tayo Higit sa lahat, parehas tayong taga Davao Di ba, sir? Mag-iingat po kayo. Isasama na po kayo rito. Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Yes.